Maligayang pagdating sa LOP. Kwento. Isipin mo ito gabi na. Nasa isang lugar kang hindi pamilyar. At ang huling biyahe pa uwi ay kinansela. Ang natitira na lang ay kadiliman at ang tunog ng hangin. Bigla, isang matandang lalaki na may dalang lampara ang lumapit at nag-alok ng tulong. Magtitiwala ka ba para kina Maria, Katrina, Angela, at Jessica? Yun ang tanong na kailangan nilang sagutin noong isang gabi ng Marso. Taong 1994, apat silang matatalinong estudyante. Puno energy pag-asa. Ngunit ang isang desisyon na ginawa dahil sa pangangailangan ay naging simula ng isang apat na taong misteryo na bumagabag sa kanilang mga pamilya at sa buong komunidad. Nawala sila at ang tanging naiwan ay katahimikan. Ngunit paano kung ang katahimikang yun ay mabasag ng isang litrato? Isang litratong magpapakita na hindi pala sila nag-iisa sa gabing yon. Sa episode na ito, aalamin natin ang nakakakilabot na kwento sa likod ng pagkawala ng apat na dalaga. At susubukan nating sagutin ang tanong na nananatili hanggang ngayon. Sino ang ikalimang anino? Unang bahagi ang paglitaw ng anino. 4 na taon ay mahabang panahon. Sapat na ang haba para tabunan ng matataas na damo at baging ang isang dating daanan. Na ginagawa itong isang lihim na landas na tanging mga ahas at ligaw na hayop na lamang ang nakakaalam. Sapat na ang haba para ang isang matingkad na alaala na dati nagpapasikip sa dibdib ay maging isang mahinang bulong na lamang. Isang kwentong ikinakatakot ng mga ina sa kanilang mga anak kapag papalubog na ang araw. Ngunit noong Marso ng taong 1998, isang litrato, isang pirasong papel na binuhay mula sa 4 na taong pagkakatulog sa dilim ang magpapatunay na may mga katotohanang hindi kailanman namamatay. Hindi sila naglalaho. Naghihintay lamang sila ng tamang sandali upang matagpuan. Ang araw na yun sa Laguna ay mainit. Isang uri ng init na bumabalot sa iyo na parang isang kumot. Ang alinsangan ay kumakapit sa balat. At ang hangin ay tila ayaw gumalaw, na nagpapabigat sa bawat paghinga. Sa isang sulok ng probinsya, sa isang lumang istasyon ng tren ng PNR na matagal nang kinalimutan ng pagunlad at panahon, isang grupo ng mga voluntaryo ang naglilinis. Mga kalalakihan at kababaihan na may dalang itak at pala. Bahagi ng isang proyektong bayanihan upang bigyan ng bagong dangal ang lugar na kinakalawang na at puno ng mga multo ng nakaraan. Isang batang lalaki, si Paolo, na ang edad ay nasa 8, ay kasamang kanyang ama, habang ang mga matatanda ay abala sa pagpuputol ng damo. Si Paolo naman ay naglalaro sa loob ng abandonadong gusali ng istasyon. Ang kanyang holen, isang maliit na bolang salamin na kumikinang sa sinag ng araw na tumatagos sa mga butas ng bubong, ay gumulong sa sahig na gawa sa kahoy. Mabilis itong nawala sa isang siwang sa pagitan ng 2 tabla na nabubulok na at puno ng anay. Itay sigaw niya. Ang kanyang ama, isang magsasaka na may magaspang na mga palad, ay lumapit sa pag-aakalang madali lang itong kunin. Kumuha siya ng isang bareta mula sa kanilang mga gamit at maingat na ipinasok ang dulo nito sa siwang. Sa isang malakas na pagtulak, ang tabla ay umangat, kasabay ng tunog ng nababasag na kahoy at pag-angat ng alikabok na may amoy ng lumang lupa. Hindi holen ang kanilang nakita. Sa ilalim ng sahig, sa isang espasyong madilim at tila hindi nagalaw sa loob ng napakaraming taon, may isang bagay na metal, isang lata, isang lumang latang biswit. Nang dating makulay na disenyo ay halos natatakpan na ng makapal na kalawang at tuyong putik. Para itong isang kayamanan mula sa lumubog na barko. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Ang lata ay dinala sa himpilan ng pulisya na parang isang relikya mula sa ibang panahon doon sa isang maliit at mainit na opisina. Ito ay napunta sa mga kamay ni Inspektor Rafael Reyes. 30 taong gulang pa lamang si Reyes. Isang bagong mukha sa himpilan ng Laguna na dinala ng tadhana mula sa Maynila. Tahimik siya. Isang taong mas gustong magmasid kaysa magsalita. Ang kanyang mga mata ay laging tila may sinusuri at higit sa lahat, naniniwala siya sa kapangyarihan ng ebidensya. Sa kung ano ang kayang sabihin ng mga bagay na walang buhay, kinuha niya mula sa isang cabinet ang isang lumang folder na may nakasulat na Nawawalang Estudyante, 1994. Ang mga pahina sa loob ay naninilaw na nang makita niya ang lata. At pagkatapos ay basahin ang mga detalye sa ulat isang kamera na hindi na natagpuan, alam niyang hindi ito isang ordinaryong pagkakataon. Ituring ninyo itong mahalagang ebidensya, sabi niya sa kanyang mga tauhan.
Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin na hindi maaaring balewalain. Hindi ito lumang basura, dalhin ito ng may pag-iingat. Sa loob ng lata, na maingat na binuksan para hindi masira, ay isang lumang kamera. Nakabalot ito sa isang piraso ng plastik na siyang nagsilbing proteksyon ito mula sa kahalumikmikan. Isang kamera na gumagamit pa ng film. Isang teknolohiyang unti-unti nang nalilimutan. Ang silid kung saan nirebelo ang film ay madilim at tahimik. Ang tanging ilaw ay ang nag-iisang pulang bumbilya na nagbibigay ng kakaibang kulay sa mukha ng dalawang lalaki sa loob. Ang amoy ng mga kemikal, acetic acid at fixer ay matapang. Kumakapit sa hangin. Si Reyes ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib. Tahimik na nagmamasid. Ang kasama niya ay si Mang Celso, isang matandang teknisyan na malapit ng magretiro, na may mga kamay na sanay na sa ganitong maselang gawain. 4 na taon. Inspektor. Bulong ni Mang Celso. Ang kanyang boses ay mahina. Baka wala na tayong makuha rito. Hindi sumagot na si Reyes. Naghintay lamang siya. Maingat na inilubog ni Mang Celso ang film sa developer. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Bawat pag-alo ng likido ay isang dasal. At pagkatapos, sa ilalim ng pulang ilaw, isa-isa, nagsimulang lumitaw ang mga imahe, mga multo na nabuhay muli. Ang mga unang litrato ay puno ng buhay. Puno ng mga ngiti na tila walang kamalay-malay sa nakaambang panganib. 4 na dalaga na nagtatawanan sa loob ng isang umuugang bagon ng tren. Isang kuha sa harap ng lumang ngunit marangyang istasyon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa at pananabik ng mga kabataang nasa bingit ng kanilang kinabukasan. Mga walang malay na sandali, na ngayon ay tila mga huling paalam, habang lumalabas ang bawat masayang alaala sa piraso ng papel. Lalong bumibigat ang hangin sa loob ng madilim na silid. Pagkatapos, tulad ng isang pagbabago sa tono ng isang kanta, nagbago ang mga imahe. Mga kuha ng abandonadong istasyon. Walang tao, tanging mga kinakalawang na bagon na tahimik na saksi. At ang papalubog na araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang mga ngiti ay napalitan ng isang pakiramdam ng kalungkutan at pag-iisa. At pagkatapos, ang huling litrato, ang ika-24 na kuha. Ang focus ng kamera ay mas malinaw sa pagkakataong ito. Na tila ang nag-iisang layunin ng kumuha nito ay ang sandaling yon. 4 na likod ng mga dalaga. Ang kanilang mga figura ay malinaw laban sa madilim na riles ng tren. Naglalakad sila papalayo, patungo sa isang dilim na walang nakakaalam kung ano ang naghihintay. At sa tabi nila, humahaba sa lupang kanilang dinaraanan na parang isang mantsa, ay isang anino. Isang ika-5 anino. Isang anino na malinaw na hindi kabilang sa kanila. Palakihin mo. Utos ni Reyes. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong. Natatakot na baka sa isang malakas na salita ay maglaho ang imahe. Ang imahe ay pinalaki sa ilalim ng enlarger. Ang anino ay naging mas malinaw. Ang hubog ng isang matipunong katawan. Ang isang bagay sa ulo nito. Isang sombrero. Isang pamilyar na sombrero. Isang salakot. Ang lumang salakot na naaalala pa ng ilang matatanda sa bayan na laging suot ng matandang tagabantay ng istasyon. Isang lalaking palaging nakangiti ngunit may kakaibang lungkot sa mga mata. Isang pangalan ang pumasok sa isip ni Reyes. Isang pangalan mula sa mga lumang ulat na kanyang binasa ng paulit-ulit kagabi. Roberto Gomez, o mas kilala sa tawag na Mang Berto. Sa wakas, pagkatapos ng 4 na taon ng katahimikan, ang isa sa mga tanong ay nasagot na, ngunit ang sagot na ito ay hindi nagdala ng liwanag. Pakos, nagbukas ito ng isang pinto patungo sa isang mas madilim at mas malalim na misteryo. Ang anino ay may pangalan na Roberto Gomez. Ngunit upang maunawaan kung paano ang isang tila mabait na matandang tagabantay ay naging isang multo sa gabi, kailangan nating ibalik ang orasan. Bumalik sa araw na yon. Ang araw kung kailan unang tumapak ang 4 na dalaga sa istasyong yon. Ang kanilang mga puso ay puno ng mga pangarap. Ikalawang bahagi ang huling tren. Na hindi dumating, bumalik tayo sa orasan. Say Cabalon Gamarso, taong 1994. Ang umaga ay nagsimula sa halakhak at sa amoy ng mainit na pandesal na kanilang pinagsaluhan bago umalis. Sa loob ng tren na dahan-dahang gumagalaw papalayo sa abalang syudad ng Maynila. Ang 4 na dalaga ay isang larawan ng kabataan na puno ng buhay at pangako. Sila ay magkakaibigan. Pinagbuklod hindi lamang ng kanilang kursong antropolohiya, kundi ng mga pangarap na kanilang ibinabahagi sa isa't isa. Sa mga gabing nagpupuyat sila sa pag-aaral,
Ang kanilang misyon sa araw na yon ay simpleng ngunit puno ng kahulugan para sa kanila, isang field trip para idokumento at pag-aralan ang pagkabulok ng urbanidad sa isang lumang istasyon sa Laguna. Isang lugar na para sa kanila ay isang time capsule. Isang bintana sa nakaraan. Si Maria Cruz ang kanilang natural na leader. Ang kanilang ate. Responsable at laging nag-iisip para sa kapakanan ng grupo. Siya ang may hawak ng kanilang itineraryo na maingat niyang isinulat sa isang maliit na notebook. Bawat oras ay nakaplano. Mula sa oras ng pag-alis hanggang sa oras ng pagbabalik. Ngunit sa likod ng kanyang seryosong anyo ay isang pusong mapagmahal bago umalis ng bahay kaninang umaga. Inihanda niya ang baon ng kanyang bunsong kapatid at ipinangako ritong ibibili niya ito ng pasalubong na espasol. Si Angela Santos naman ang mata ng grupo. Ang kanilang tagakwento sa pamamagitan ng lente. Ang kanyang lumang kamera. Isang regalo mula sa kanyang yumaong ama. Ay laging nakasabit sa kanyang leeg na parang isang mahalagang anting-anting. Para sa kanya, may kakaibang kagandahan sa mga bagay na kinalimutan na sa kinakalawang na bakal. Sa nag-aagaw na kulay ng pintura. Sa mga damong buong tapang na tumutubo sa mga siwang ng simento. Nakikita niya ang mga kwentong hindi kayang sabihin ng mga salita. Angela, pati ba naman yang anino ng poste? Kukunan mo pa biro ni Jessica David na nakaupo sa tapat niya. Ang kanyang ngiti ay nakakahawa. Si Jessica ang kaluluwa ng grupo. Ang nagdadala ng ingay at tawanan. Ang kanyang mga biro. Kahit minsan ay simple. Ang siyang nagpapagaan sa anumang sitwasyon. Ipinanganak sa isang pamilya na magsasaka. Ang kanyang pangarap ay simple lang ang makapagtapos. Makakuha ng magandang trabaho. At mabigyan ng mas komportableng buhay ang kanyang mga magulang na pagod na sa pagbubungkal ng lupa. At si Katrina Reyes, ang pinakatahimik. Ngunit marahil lang may pinakamalalim na iniisip habang ang iba ay maingay na nag-uusap tungkol sa kanilang mga plano. Siya ay madalas na nakatingin lamang sa bintana. Pinagmamasdan ng mabilis na pagdaan ng mga puno at mga bahay. Siya ay anak ng mag-asawang OFW. Lumaki sa pangangalaga ng kanyang mapagmahal na lola. Sa kanyang bag, mayroon siyang isang airmail envelope na may selyo mula sa Dubai. Naglalaman ng isang sulat na hindi pa tapos para sa kanyang ina. Sa tabi nito ay isang bagong litrato ng kanyang mga magulang na nakangiti, na may backdrop ng buhangin. Tingnan ninyo, sabi niya sa isang mahinang boses. Ipinapakita ang litrato sa kanyang mga kaibigan. Kamukha ko raw si mama kapag nakangiti siya ng ganito. Ang kanilang araw sa istasyon ay naging isang maliit na pakikipagsapalaran. Sinukat nila ang lawak ng platform. Nag-interview ng isang matandang babae na nagtitinda ng samalamig sa labas. Na ikinuwento ang panahon kung kailan ang istasyon ay puno pa ng mga tao. Kumuha ng maraming litrato si Angela. Bawat isa ay isang obra para sa kanya. Si Jessica ay nagpakuha pa ng litrato na kunwari sumisigaw sa isang megapono na gawa sa karton. Si Maria naman ay panay ang tingin sa kanyang relo. 5:00 ang huling biyahe pabalik. Paakala niya na may halong pag-aalala at pananabik na makauwi. Nang matapos sila, 4:00. Imedya na yung Japon. Pagod ngunit masaya sa kanilang mga nagawa. Umupo sila sa isang mahabang bangkong kahoy upang hintayin ang kanilang tren. Ang araw ay unti-unti nang bumababa sa kanluran. Nag-iiwan ng mga kulay kahel at rosas sa kalangitan. Ang nakakapasong init ay napalitan ng isang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng damo at lupa. At pagkatapos, isang tunog ang bumasag sa payapang katahimikan. Isang garalgal na tunog mula sa isang lumang speaker na nakakabit sa pader ng istasyon. Isang teknolohiyang bihirang gamitin kaya't ang tunog nito ay tila galing sa ibang mundo. Isang boses ng lalaki ang nagsalita. Ang mga salita ay halos hindi maintindihan dahil sa static. Paumanhin sa lahat ng pasahero. Dahil sa biglaang pagguho ng lupa. Sa may bahagi ng San Pablo. Ang huling biyahe ng tren. Ngayong gabi ay opisyal na kinansela. Tumahimik ang lahat. Ang 4 na dalaga ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mata ay nagtatanong. Umaasang mali ang kanilang narinig. Ano raw tanong ni Jessica? Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Biro lang yan. Di ba si Maria ay mabilis na tumayo at lumapit sa maliit na opisina na kanina'y bukas pa? Kumatok siya. Walang sumagot. Kumatok siya ulit. Mas malakas. Katahimikan. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Nakakandado. Sila na lamang ang tao sa buong estasyon. Ang pakiramdam ng pagiging mag-isa ay biglang dumating. Na parang isang malamig na kumot na biglang ibinalot sa kanila. Tumingin sila sa daan palabas ng istasyon, isang mahabang daan na lupa. Na walang ilaw at napapaligiran ng matataas na talahib na sumasayaw sa hangin.
Ang dilim ay mabilis na dumarating, na parang isang mandaragit na papalapit. Ang huling bus na dumadaan sa highway, na malayo pa sa istasyon, ay umalis na 1 oras na ang nakalipas. Ang kanilang pag-asa ay nawala, na parang isang kandilang biglang hinipan ng hangin. Ang takot, isang damdaming hindi nila naramdaman buong araw, ay nagsimulang gumapang sa kanilang mga puso. Ang ingay ng mga kuliglig at iba pang mga insekto sa gabi ay nagsimulang marinig, na tila nagiging mas malakas at mas nakakabingi sa bawat minutong lumilipas. Ang hangin ay umiihip sa mga siwang ng mga lumang bagon. Lumilikha ng isang tunog na parang isang malungkot na panaghoy. Ang dating interesanting lugar para sa kanilang pag-aaral ay biglang naging isang lugar na nagbabanta ng panganib. Ang kanilang takot ay hindi na isang ideya lamang. Ito ay isang bagay na kanilang nararamdaman. Isang bagay na halos pisikal, nang halos bumalot na ang kumpletong dilema. Isang ilaw ang lumitaw mula sa dulo ng platform. Isang maliit na ilaw na nagpapabiling-biling. Isang lampara. Dahan-dahan itong lumapit. At sa likod nito ay isang figura ng isang matandang lalaki na naglalakad ng medyo ika. Siya ay si Mang Berto. Nakasuot ng lumang damit at isang salakot. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng panahon. Ang amoy ng langis mula sa kanyang lampara ay humalo sa hangin. "Megineng," sabi niya. Ang kanyang boses ay magaspang ngunit may bakas ng pag-aalala. "Anong ginagawa ninyo rito?" Gabi na at delikado, ipinaliwanag ni Maria, na sinusubukang itago ang panginginig sa kanyang boses. Ang kanilang sitwasyon, tumango-tango ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng awa at pag-unawa. "Naku, delikado rito sa gabi," sabi niya, habang inililibot ang tingin sa madilim na paligid. "Huwag kayong maglalakad sa dilim. Mayroong lumang bahay panuluyan para sa mga empleyado nun. Nakakandado yung, pero nasa akin ang susi. Doon muna kayo matulog ngayong gabi. Ligtas doon." At bukas ng umaga, mayroon ng mga bus na dadaan. Ang alok ay isang sinag ng pag-asa sa gitna ng kanilang takot. Nag-usap ang 4 na dalaga sa pamamagitan ng mga tingin. Si Jessica at Katrina ay takot. Gusto nilang umalis sa lalong madaling panahon. Si Angela ay nag-aalangan. May kung anong hindi maganda siyang nararamdaman sa matanda. Ngunit si Maria, na nararamdaman ng bigat ng responsibilidad na mapanatiling ligtas ang kanyang mga kaibigan, ang nagdesisyon. Tumingin siya sa tila maamong mukha ng matanda. Sa mga matang tila nag-aalok ng tulong. "Sipo, Mang Berto," sabi niya, sa isang boses na mas matatag kaysa sa kanyang nararamdaman. "Maraming salamat po sa tulong ninyo." Sila ay sumunod sa kanya. Sa nanginginig na ilaw ng kanyang lampara, iniwan nila ang abandonadong platform sa kanilang likuran. Hindi nila alam na ang bawat hakbang na kanilang ginagawa patungo sa sinasabing ligtas na lugar ay siya ring hakbang na nagbubura sa kanilang mga bakas mula sa mundo at sa Maynila. Ang mga orasan ay patuloy sa pag-ikot. Isang hudyat ng isang mahabang gabi ng paghihintay na malapit nang magsimula. Ikatlong bahagi ang 72 oras na sinayang. Ang umaga ng 9 ng Marso ay dumating na may dalang isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikang hindi normal para sa karamihan ng mga tao sa Maynila. Ito ay isang ordinaryong Miyerkules. Puno ng trapiko at ng ingay ng syudad. Ngunit sa 4 na tahanan na nakakalat sa iba't ibang sulok ng Kamaynilaan, ang katahimikang yun ay mabigat. Puno ng isang tanong na walang sagot at isang takot na unti-unting lumalaki sa bahay ng mga Cruz. Si Aling Elena, ang ina ni Maria, ang unang nakaramdam na may mali. Karaniwan, si Maria ay tumatawag sa kanilang landline o nag-iiwan ng mensahe sa beeper ng kanyang ama kapag nakauwi na siya mula sa paaralan o anumang lakad. Ngunit kagabi, walang tawag, walang mensahe. Sa una, inisip niyang baka nag-overnight sila sa bahay ng isang kaklase para tapusin ang kanilang proyekto. Ngunit ang isang maliit na tinik ng pag-aalala ay nagsimulang tumusok sa kanyang puso. Sinubukan niyang tawagan ng dormitoryo kung saan minsan ay tumutuloy ang mga kaibigan ni Maria. Hindi po sila umuwi rito kagabi. "Aling Elena," sabi ng bantay sa kabilang linya. Tinawagan niya ang iba pang mga kaklase ni Maria na alam niya. Walang nakakaalam kung nasaan sila. Ang maliit na pag-aalala sa kanyang dibdib ay unti-unting lumaki, na parang isang apoy na nagsisimulang kumalat sa tuyong damo. Nagsimula siyang hanapin ang mga numero ng telepono ng mga magulang ni Katrina, Angela at Jessica. Ang parehong takot at kawalan ng kasagutan ay mabilis na kumalat sa linya ng telepono. Bago magtanghali, si Aling Elena ay nasa himpilan na ng pulisya sa kanilang distrito. Ang istasyon ay maingay at magulo. May amoy ng lumang papel at kape. Isang lalaking pulis na may malaking tiyan
at natutulog na itsura ang nakaupo sa likod ng isang lumang mesa. Nanonood ng replay ng isang laban sa basketball sa isang maliit na telebisyon. Ito ay si Kapitan Antonio de Leon. Isang pulis na ilang buwan na lamang ay magre-retiro na. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod. Hindi lamang mula sa trabaho, kundi mula sa paulit-ulit na mga kwento ng gulo at problema na kanyang naririnig araw-araw. Nakinig siya sa nag-aalalang salaysay ni Aling Elena. Ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa telebisyon. Nang matapos magsalita si Aling Elena, bumuntong hininga ang kapitan na parang isang taong naistorbo sa kanyang pamamahinga. "Mrs." sabi niya, na hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang patakaran po ng pulisya ay 72 oras para sa mga nasa hustong gulang. Baka naman nag-outing lang ang anak ninyo kasama ang mga kaibigan niya sa isang resort sa Laguna. Mega estudyante. Alam niyo na, minsan ay gusto nilang mag-relax. Umuwi na po muna kayo at maghintay. Tatawag din yon. Ang mga salitang yon ay parang isang sampal sa mukha ni Aling Elena. "Kapitan, hindi po ganoon ang anak ko." Pag-usap niya. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa pinaghalong takot at galit. "Kilala ko po ang anak ko. Yun po ang patakaran," sabi ngang kapitan. At muling ibinaling ang kanyang buong atensyon sa telebisyon. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Sa paglipas ng araw, isa-isang dumating ang iba pang mga magulang sa himpilan. Ang ama ni Katrina, nakadarating lang mula sa trabaho. Ang mag-asawang magulang ni Angela, na halatang hindi pa natutulog. Ang nanay ni Jessica, na umiyaki na. Lahat sila ay nakatanggap ng parehong malamig na tugon. Napagtanto nila na sila ay nag-iisa sa laban na ito. Nagtipon sila sa bahay ni Aling Elena. Ang kanilang mga mukha ay isang pinaghalong larawan ng takot at pagkalito. Sa gabing iyon, sila mismo ang gumawa ng mga polyeto. Gamit ang isang lumang makinilya at isang photocopy machine, gumawa sila ng daan-daang kopya ng mga litrato ng kanilang mga anak na may nakasulat na malalaking letra na wawala. Sa bawat litrato, ang mga dalaga ay nakangiti. Walang kamalay-malay sa kapalaran na naghihintay sa kanila. Ang mga ama, na hindi na makapaghintay sa kilos ng mga pulis, ay nagdesisyon na sila na mismo ang pupunta sa Laguna. 4 na lalaki sa loob ng isang lumang kotse. Tinatak ang madilim na highway sa gitna ng gabi. Ang kanilang mga puso ay kumakabog sa bawat kilometrong kanilang tinatakbo. Narating nila ang istasyon ng tren, pasado hating gabi. Ang lugar ay tahimik at nakakatakot sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang tanging naririnig ay ang ihip ng hangin sa mga talahib. Sinigaw nila ang pangalan ng kanilang mga anak sa dilim. Maria, Katrina, Angela, Jessica. Tanging ang alingaw-ngaw at ang tunog ng hangin ang kanilang narinig bilang sagot. Kinabukasan, ang lahat ng mga magulang ay sama-samang bumalik sa himpilan ng pulisya. Dala nila ang mga litrato ng kanilang mga anak. Sa pagkakataong ito, ang kanilang pasensya ay ubos na. Si Aling Elena, na ngayon ay nagsisilbing tagapagsalita ng grupo, ay umarap kay Kapitan de Leon. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag at puno ng galit ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. "Kapitan de Leon," sabi niya. Itinuturo ang litrato ni Maria na hawak niya. "Kung anak ninyo po ito, kung dugo at laman ninyo po ito, maghihintay po ba kayo ng 72 oras? Ang tanong ay tumama sa kapitan na parang isang malakas na suntok. Sandali siyang natigilan. May isang saglit na pagbabago sa kanyang mga mata. Isang bakas ng konsensya. Isang alaala ng kanyang sariling mga anak, ngunit mabilis itong nawala. Napalitan ng pader ng burokrasya at ng mga taon ng pagiging manhid na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang sarili. "Mrs., sinusunod ko lang po ang proseso," sabi niya, sa isang boses na mas mahina na ngayon. At tumalikod. Umalis ang mga magulang sa himpilan. Ang kanilang mga puso ay puno ng kabiguan. Sila na mismo ang nagdikit ng mga polyeto sa bawat poste, sa bawat pade, sa bawat tindahan sa buong bayan ng Laguna. Umaasang may isang taong makakakita, may isang taong makakaalala. 72 oras. Para sa batas, ito ay isang numero lamang. Isang patakaran na nakasulat sa papel. Ngunit para sa mga magulang na ito ay isang sentensya ng paghihintay. Ito ay 3 araw ng pagdurusa. Sapat na para burahin ng ulan ng anumang bakas. Sapat na para lumamig ang isang lid. Sapat na para ang pag-asa ay magsimulang mamatay. Kung naniniwala ka na ang bawat minuto ay mahalaga sa paghahanap ng isang mahal sa buhay, mangyaring iwanan ng komento na alaala, na nangangahulugang alaala, upang ipaalala sa atin na hindi tayo dapat makalimot dahil pagkatapos ng 72 oras na yon, ang kasunod ay mga taon ng panlalamig na tila walang katapusan.
Ika-4 na bahagi ang mga taon ng panlalamig. Lumipas ang mga linggo na parang mga pahina sa isang kalendaryo na walang pakialam na pinupunit. Ang mga linggo ay naging mga buwan. At ang mga buwan, nang hindi nila namamalayan, ay naging mga taon. Ang kaso ng 4 na nawawalang estudyante, na sa simula ay naging laman ng mga balita at usap-usapan, ay unti-unting nawala sa kamalayan ng publiko. Ang mga artikulo sa dyaryo ay naging mas maikli. Inilipat mula sa harap na pahina patungo sa mga panloob na seksyon, hanggang sa tuluyan nang nawala. Ang interes ng media ay napalitan ng mga bagong trahedya, mga bagong iskandalo. Ang kaso ay dahan-dahang lumamig, na parang isang tasa ng kape na naiwan sa mesa, at naging isang folder na lamang na natatambak sa isang kinakalawang na filing cabinet sa himpilan ng pulisya. Isang tahimik na monumento sa isang kabiguan, ngunit para sa 4 na pamilya. Ang oras ay hindi lumipas. Ito ay tumigil. Sila ay nanatiling nakakulong sa araw na yun ng Marso. Taong 1974. Isang araw na paulit-ulit na nangyayari sa kanilang mga isipan. Isang bangungot na hindi sila magising. Si Aling Elena Cruz ay hindi tumigil sa paghahanap. Ang kanyang sakit ay ginawa niyang lakas. Sumali siya sa mga grupo ng suporta para sa mga pamilya ng mga biktima ng pagkawala. Ibinabahagi ang kanyang kwento. Nakikinig sa kwento ng iba. At sa proseso ay natagpuan ng isang kakaibang uri ng lakas. Ang kanyang bahay, na dati puno ng tawanan ni Maria, ay naging isang himpilan para sa kanilang maliliit na operasyon. Ang silid ni Maria ay nanatiling hindi nagagalaw. Isang santuaryo. Ang kanyang mga libro ay nasa mesa pa rin. Ang kanyang mga damit ay maayos na nakatupi sa aparador, na parang anumang sandali ay papasok siya sa pinto at magsasabing, "Nay, nandito na po ako, ang ama ni Katrina." Si Mang Mateo Reyes, isang magaling na inhinyero sa Saudi Arabia, ay umuwi para sa inaakalang maikling bakasyon para hanapin ang kanyang anak. Hindi na siya bumalik. Ibinenta niya ang kanilang bahay sa isang marangyang subdibisyon at bumili ng isang lumang pampasaherong jeepney. Naging super siya, na araw-araw ay bumibiyahe sa iba't ibang ruta sa Kamaynilaan. Ang kanyang jeepney ay naging kanyang tore ng bantay. Sa bawat pasaherong sumasakay, sa bawat mukha sa gitna ng siksikang karamihan, hinahanap niya ang mukha ng kanyang anak. Ang kanyang mga kasamahang super ay nagtataka sa kanyang kalungkutan. Hindi alam na ang bawat pag-ikot ng kanyang mga gulong ay isang desperadong paghahanap. Ang pamilya ni Jessica David, na hindi na makayanan ang mga mapanghusgang tingin at masasakit na bulungan ng mga kapitbahay, ay nagpasya na lumipat. Iniwan nila ang kanilang tahanan sa Maynila, ang kanilang mga kaibigan, ang kanilang mga alaala, sa pag-asang makakatakas sila sa anino ng trahedya. Ngunit ang sakit ay isang bagahe na hindi may iwan. Dinala nila ito saan man sila magpunta, sa isang bagong bayan sa Mindanao. Sila ay naging mga estranghero na may daladalang isang lihim na kalungkutan. Laging nag-iingat na huwag pag-usapan ng nakaraan. Ang mga chismis ay malupit at walang awa. Baka naman sumama sa mga nobyong mayaman. Baka may tinatakasang malaking utang. Narinig ko. Sumanib daw sa isang kulto sa bundok. Ang mga salitang ito, na ibinubulong sa mga palengke at mga tindahan, ay parang maliliit na kutsilyo na paulit-ulit na tumutusok sa puso ng mga pamilya. Isang araw, habang si Aling Elena ay nasa palengke, narinig niya ang 2 babaeng nagbubulungan sa likod niya. Kawawang mga magulang. Hindi siguro naturuan ng maayos ang mga anak kaya nagrebelde at lumayas. Hindi siya lumingon. Hindi siya umiyak. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Ang bigat ng kanyang dala-dalahang bayong ay tila bumigat palalo. May mga pagkakataon, mga sandali ng malupit na pag-asa, na biglang sumusulpot na parang isang bituin sa madilim na gabi. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. "Hello. Pamilya po ba ito ni Katrina Reyes? May nakita po akong kamukha niya. Nagtatrabaho sa isang bar sa Olongapo." Agad na sasakay si Mang Mateo sa kanyang kotse. Magmamaneho ng ilang oras. Ang kanyang puso ay puno ng takot at pag-asa. Hahanapin niya ang bawat bar sa lungsod. Ipapakita ang litrato ng kanyang anak sa mga bouncer at mga waitress. At sa huli, matatagpuan niya ang babae, isang estranghero na may kaparehong ngiti. Ngunit may ibang mga mata. Babalik si Mang Mateo sa Maynila. Ang kanyang pagod na katawan at basag na puso ay ang tanging kasama niya sa mahabang biyahe pa uwi. Si Kapitang Antonio de Leong ay nagretiro na. Nakatira siya ngayon sa isang maliit na bahay malapit sa dagat sa Batangas. Ang kanyang mga araw ay tahimik. Ginugugol sa pag-aalaga ng kanyang mga halaman at pakikinig sa alon. Ngunit ang kanyang mga gabi ay magulo. Binabagabag ng mga alaala.
Ang kaso ng 4 na estudyante ay naging isang multo na sumusunod sa kanya. Minsan, sa kanyang pag-iisa, binubuklat niya ang isang kopya ng folder ng kaso na kanyang itinago mula sa himpilan. Isang paglabag sa patakaran. Tinitingnan niya ang mga nakangiting mukha ng 4 na dalaga at sa katahimikan ng gabi. Malinaw niyang naririnig sa kanyang isipan ang boses ni Aling Elena. Kung anak ninyo po ito, maghihintay po ba kayo? Ito ay isang pagsisisi na hindi niya kailanman inamin sa kahit kanino. Isang bigat na kanyang dadalhin hanggang sa kanyang huling hininga. Ang mga taon ay dumaan na parang isang ilog na tahimik na umaagos. Tinatangay ang lahat maliban sa sakit at sa mga tanong na walang sagot. Ang kaso ay naging isang kwentong bayan sa Laguna. Isang babala na ikinukwento ng mga tao sa kanilang mga anak upang huwag magtiwala sa mga estanghero. Isang urban legend. Hanggang sa isang araw, nang ang mga bata ng isang bagong henerasyon na walang alam sa kwentong yon, ay aksidenteng matagpuan ang susi na muling magbubukas sa nakasarang pinto ng nakaraan. Ikalimang bahagi ang lata ng biskwit sa ilalim ng sahig. Bumalik tayo sa taong 1998. Sa ilalim ng parehong araw ng Marso na nagpatulog sa kaso 4 na taon na ang nakalipas. Ang araw na yon ay nagsimula sa diwa ng bayanihan. Ang komunidad na may dalang pag-asa na muling bigyan ng buhay ang lumang istasyon ng tren ay nagtipon. Ang hangin ay puno ng tunog ng mga tawanan at ng kaluskos ng mga walis tingting. Ang eksena ay isang larawan ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Isang maliwanag na tagpo na hindi namamalayang malapit na maging entablado para sa isang madilim na pagtatanghal. Ang lahat ay nagsimula sa isang holen. Isang maliit na bagay na pag-aari ng batang si Paulo sa kanyang paglalaro. Ito ay gumulong at nawala sa isang siwang sa sahig na gawa sa kahoy. Ang kanyang ama, na nais lamang pagbigyan ng anak, ay kumuha ng bareta. Ang tunog ng nabasag na tabla ay narinig. At mula sa ilalim, lumabas ang isang bagay na hindi dapat naroroon, isang lata ng biskwit na kinain na ng kalawang. Ang lata ay dumaan sa isang maingat na proseso. Mula sa magaspang na kamay ng ama ni Paulo, inilagay ito sa isang malinis na sako. Dinala ito sa himpilan ng pulisya, kung saan ito ay tinanggap ng isang batang pulis na naglag nito bilang nahanap na bagay. Ngunit nang makarating ito sa mesa ni Inspektor Rafael Reyes, ang lata ay nagbago ng katayuan. Mula sa isang simpleng bagay, ito ay naging ebidensya. Si Reyes ay isang taong naniniwala sa proseso. Isinuot niya ang kanyang guantes na latex. Maingat niyang sinuri ang labas ng lata. Hinahanap ang anumang bakas. Pagkatapos, sa tulong ng isang technician, binuksan nila ito. Sa loob, nakabalot sa isang naninilaw na plastik, ay ang kamera. Kailangan nating dalhin ito sa crime lab sa Maynila, sabi ni Reyes. Ngunit alam niyang ang biyahe at ang burokrasya ay maaaring tumagal ng ilang araw. Ang bawat oras ay mahalaga. Naalala niya ang isang pangalan, si Mang Celso. Isang matandang technician sa isang maliit na photoshop sa bayan. Isang kaibigan ng kanyang yumaong ama. Nakilala sa kanyang husay sa pagdevelop ng mga lumang film. Ang shop ni Mang Celso ay maliit at may amoy ng mga kemikal at lumang papel. Nang makita niya ang kamera at marinig ang kwento, ang mga mata ng matanda ay nagkaroon ng kakaibang kislap. Isang karangalan. Para sa iyong ama, sabi niya. Ang silid kung saan nirebelo ang film ay madilim at tahimik, na parang isang simbahan. Ang tanging ilaw ay ang pulang bumbilya na nagbibigay ng pakiramdam na sila ay nasa ibang dimensyon. Si Reyes ay nakatayo sa isang sulok. Hindi gumagalaw, na parang isang anino. Ang kanyang pagkatao bilang isang pulis ay nawala. Siya ay naging isang manonood. Isang saksi sa muling pagkabuhay ng nakaraan. Inilubog ni Mang Celso ang film sa developer. Ang tunog ng likido ay ang tanging maririnig. Una, maganite. Bulong ni Mang Celso. Habang dahan-dahang lumilitaw ang mga imahe sa papel. Ang unang litrato, ang ngiti ni Jessica. Malawak at walang problema. Ni Calao, si Katrina. Nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila nangungusap. Ang ikatlo, silang 4, na may braso ni Maria na nakaakbay sa kanyang mga kaibigan. Isang larawan ng pagkakaisa. Bawat litrato ay isang suntok sa dibdib ni Reyes. Ang mga ito ay hindi na lamang mga pangalan sa isang lumang folder. Sila ay mga totoong tao. Sila ay mga anak na may mga pangarap. Pagkatapos, nagbago ang lahat. Sabi ni Mang Celso. Ang kanyang boses ay bumaba. Ang mga sumunod na litrato ay nagpakita ng istasyon. Walang tao,
Tanging mga kinakalawang na bagon at ang papalubog na araw. Ang mga ngiti ay nawala. Ang liwanag ay napalitan ng dilim. Ang kamera ay tila nakakaramdam sa paparating na trahedya. At pagkatapos, ang dalawang huling kuha. Ang ika-23 litrato ay malabo. 4 na likod ng mga dalaga, na parang mga multo na naglalakad sa riles. At ito na. Sabi ni Mang Celso, ang huli. Inilubog niya ang papel sa huling kemikal, dahan-dahan, na parang isang masamang panaginip. Ang imahe ay naging malinaw. Mas malapit ang kuha. Ang 4 na likod ay mas detalyado. At ang anino, naroon ito. Malinaw na malinaw. Kahit sa dilim. Hindi ito isang puno. Hindi ito isang poste. Ito ay may hubog ng isang tao. Isang mataas na tao. Si Raye Elumapit. Ang kanyang paghinga ay tumigil. Tinitigan niya ang anino. Ang bawat detalye nito. Palakihin mo ang anino. Sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may lamig. Gusto kong makita ang bawat detalye. Tumingin sa kanya si Mang Celso. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Rafael. Gawin mo. Sabi ni Reyes. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa litrato. Ang ating paghahanap, hindi. Ang ating pangangaso ay nagsisimula na ngayon. Ika-6 na bahagi. Ang bahay na tagabantay. Ang umaga pagkatapos ng pagkakarebelo ng litrato ay nagsimula ng maaga para kay Inspektor Reyes. Dala ang isang warrant at isang maliit na grupo ng mga pulis. Tinahak nila ang isang makipot na daan patungo sa isang maliit na bahay na nakatayo sa gilid ng lupain ng estasyon ng tren. Ang bahay ay luma na. Ang pintura ay natutuklap na. At ang bakuran ay napapaligiran ng matataas na damo. Dito nakatira si Roberto Mangaberto Gomez. Kumatok sila sa pinto. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ito ng bahagya. At isang matandang lalaki ang sumilip. Si Mang Berto ay payat na. Ang kanyang likod ay medyo kuba na. At ang kanyang paghinga ay may kasamang mahinang tunog. Nakaupo siya sa isang tumba-tumba na parang isang relikya mula sa nakaraan. Mga pulis tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Ipinakita ni Reyes ang kanyang badge at ang warrant. Mang Berto, may ilang mga katanungan lang po kami tungkol sa isang lumang kaso. Pumasok sila sa loob. Ang bahay ay maliit at madilim. May amoy ng alikabok at gamot. Ang mga gamit ay kakaunti at luma na. Sa unang tingin, ito ay tahanan ng isang matandang lalaki na nabubuhay ng mag-isa at sa kahirapan. Umupo si Reyes sa tapat niya. Inilabas niya ang isang kopya ng pinalaking litrato. Mang Berto, naalala niyo po ba ang gabing ito? 4 na taon na po ang nakalipas. Kinuha ng matanda ang litrato. Itinaas niya ito malapit sa kanyang mga mata na malabo na. Tinitigan niya ito ng matagal. Pagkatapos, umiling siya. Pasensya na, iho, sabi niya. Ibinabalik ang litrato. Matanda na ako. Mahina na ang memorya ko. Maraming mga tao ang dumadaan sa estasyong yun noon. Hindi ko na matanda ng lahat. Sinubukan ni Reyes na magtanong pa. Ngunit ang mga sagot ni Mang Berto ay palaging paikot-ikot. Minsan, tungkol sa panahon ang kanyang sinasabi. Minsan, tungkol sa rayuman na sumasakit sa kanyang mga tuhod. Para siyang isang matandang lolo na nalilito na. At si Reyes ay nagsimulang makaramdam ng pagkadismaya habang nagpapatuloy ang interogasyon. Sinimulan na ng mga tauhan ni Reyes ang paghahalughog. Bawat sulok ng maliit na bahay ay kanilang sinuri. Ang aparador, ang ilalim ng kama, ang maliit na kusina, ngunit wala silang nakita. Tanging mga lumang damit, magamot, at ilang mga lata ng sardinas. Walang anumang bakas na maaaring magugnay sa kanya sa 4 na nawawalang dalaga. Ang pag-asa ni Reyes ay unti-unting nawawala. Nang malapit na silang sumuko, lumabas si Reyes sa likod bahay para magpahangin. Doon niya napansin ang isang bagay na kakaiba. Ang likod bahay ay magulo. Puno ng mga ligaw na halaman. Ngunit sa isang bahagi, may isang bilog na espasyo na walang tumutubong damo. Ito ay ang lugar ng isang lumang balon na tinabunan na ng lupa. Ang kakaiba ay habang ang buong bakuran ay hindi naalagaan. Ang bilog na espasyong yon ay malinis at patag, na parang sinadyang alagaan. Ang kanyang instincts bilang isang investigador ay biglang nabuhay. May mali dito. Iniutos niya sa isa sa kanyang mga tauhan na magtanong sa mga kalapitbahay. Isang matandang babae, si Aling Sion, na nakatira sa kabilang kalsada sa loob ng 30 taon. Ang nakausap ng pulis. Ang balon na yan, sabi ni Aling Sion. Naku,
Matagal na yung walang tubig. Pero ginagamit pa rin yan ni Berto noon. Pangdilig ng kanyang mga halaman. Mga 15 taon na siguro ang nakalipas nang tinabunan niya yan. Naaalala niyo po ba kung bakit niya tinabunan, tanong ng pulis? Nag-isip ang matanda. Hindi ko sigurado. Ang naaalala ko lang, isang gabi, nagising ako sa ingay. Ingay ng parang kariton at ng mga batong ibinabagsak. Galing sa direksyon ng bahay ni Berto, kinabukasan. Nakita ko, tinatabunan na niya ang balon. Ang impormasyong iyon ay sapat na para kay Reyes. Bumalik siya sa likod bahay ni Mang Berto, kung saan nag-aabang ang kanyang mga tauhan. Tinitigan niya ang bilog na lupa, na ngayon ay tila may itinatagong isang madilim na sikreto. Sa loob ng bahay, si Mang Berto ay patuloy sa kanyang paggubo. Isang tunog ng isang taong mahina at walang kalaban-laban. Ngunit si Reyes ay hindi na naniniwala sa kanyang nakikita. Naniniwala siya sa kung ano ang sinasabi ng kanyang kutoba. Lagyan ng police line ang buong lugar. Utos niya. Ang kanyang boses ay matatag. Kumuha kayo ng permit para sa paghukay. Dito natin ipagpapatuloy ang paghahanap. Tumingin siya sa bilog na lupa. At isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Minsan, ang mga pinakakakila-kilabot na sikreto ay hindi nakatago sa likod ng mga nakakandadong pinto. Ang mga ito ay ibinabaon sa ilalim ng katahimikan ng lupa at kinabukasan. Sa unang pagbaon ng pala, hindi nila alam na ang kanilang gigisingin ay isang bangungot na mas matanda pa sa kasong kanilang iniimbestigahan. Ikapitong bahagi ang lihim balon. Ang araw ng paghuhukay ay nagsimula na may mabigat na pakiramdam. Ang balita ay mabilis na kumalat sa maliit na bayan. At ilang mga osisero ang nagtipon sa labas ng police line. Nagbubulungan. Nandoon din ang mga pamilya ng 4 na nawawalang dalaga. Dumating sila nang marinig nila ang balita. Ang kanilang mga mukha ay isang pinaghalong pag-asa at takot. Tumayo sila sa malayo. Tahimik na nagmamasid. Ang kanilang presensya ay nagbibigay ng karagdagang bigat sa bawat palang ibinabaon sa lupa. Si Inspektor Reyes ay nasa gitna ng lahat. Nagbibigay ng mga direksyon. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang emosyon. Ngunit sa loob, ang kanyang puso ay kumakabog. Ito na ang sandali ng katotohanan. Ang mga unang oras ng paghuhukay ay mabagal at nakakapagod. Ang itaas na bahagi ng lupa ay matigas. Ang lumalabas lamang ay mga ordinaryong bato at basura. Ang pag-asa ay nagsimulang bumaba. At ang mga bulungan mula sa mga tao sa paligid ay nagsimulang maging mga salita ng pagdududa. Baka naman wala diyan. Sabi ng isa sa mga pulis kay Reyes, "Magpatuloy kayo." Sagot ni Reyes. Hindi inaalis ang kanyang tingin sa hukay. At pagkatapos, mga 1 metro na ang lalim. Ang pala ng isang manggagawa ay tumama sa isang bagay na matigas. Ngunit ang tunog ay iba. Hindi ito tunog ng bato. Teka, sabi ng manggagawa. Itinigil niya ang pagpapala at nagsimulang maghukay gamit ang kanyang mga kamay. Ang lahat ay tumahimik. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng hangin at ang mabilis na paghinga ng mga tao. Maingat na inalis ng manggagawa ang lupa. Isang bagay na maputi at mahaba ang unti-unting lumitaw. Isang buto ng binti ng tao. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga nanonood. Si Aling Elena ay napahawak sa braso ng kanyang asawa. Iniutos ni Reyes na ang mga archaeologist mula sa crime lab na ang magpatuloy gamit ang maliliit na brush at mga instrumentong pang-dental. Dahan-dahan nilang inalis ang lupa. Sa ilalim lupa, isang buong kalansay ang unti-unting nabubuo. Nakapalukso dito na parang isang sanggol sa sinapupunan. Isang larawan ng karahasan at kalungkutan. Sa tabi ng kalansay, may ilang mga bagay na nakaligtas sa paglipas ng panahon. Ilang piraso ng tela mula sa isang bestidang bulaklakin na halos natunaw na. At isang maliit na bagay na kumislap ng tamaan ng araw, isang kobre na hair clip na hugis paru-paro. Ang forensic anthropologist na kasama sa team ay mabilis na nagsagawa ng paunang pagsusuri. Babae. Sabi niya kay Reyes. Bata pa. Mga nasa pagitan ng 18 hanggang 20 anyos. Ang mga pamilya na nakarinig nito ay nagsimulang umiyak. Ngunit ang susunod na sinabi ng eksperto ang nagpatigil sa lahat base sa estado ng mga buto at sa lalim ng pinaglibingan. Sabi niya, ang kalansay na ito ay nandito na sa loob ng hindi bababa sa 15 taon. Marahil ay mas matagal pa. 15 taon. Ang taon ay 1978. Ibig sabihin, ang babaeng ito ay inilibing dito noong mga unang taon ng dekada 80. Bago pa man mawala ang 4 na estudyante. Ang pagkadiskubring ito ay isang malakas na sampal. Hindi ito si Maria, Katrina, Angela o Jessica. Ito ay ibang tao.
isang naunang biktima. Ang pakiramdam ng ginhawa na naramdaman ng mga pamilya ay panandalian lamang. Mabilis itong napalitan ng isang mas malalim at mas madilim na takot. Ang kanilang mga anak ay hindi lamang nawala. Sila ay nahulog sa kamay ng isang halimaw. Isang serial predator na nagtatago sa likod ng isang maamong mukha sa loob ng napakaraming taon. Si Reyes ay tumingin mula sa hukay patungo sa maliit na bahay ni Mang Berto. Ang kasong ito na nagsimula sa isang litrato ay biglang lumawak. Ito ay naging isang kwento ng kasamaan na mas malalim at mas matagal kaysa sa kanyang inaakala. Isang kalansay, isang mas lumang kwento, isang sikreto na inilibing sa loob ng 15 taon. Si Mang Berto ay hindi lamang isang anino sa isang litrato. Siya ay isang bangin kung nakikinig ka pa rin hanggang ngayon. Mangyaring tulungan akong mag-iwan ng komento na lihim na nangangahulugang sekreto sa ibaba. Upang malaman ko na mayroon pa ring mga kasama akong naglalakbay sa kwentong ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para sa akin na magpatuloy. Dahil ang pinakakakilakilabot na sikreto tungkol sa kapalaran ng 4 na dalaga ay nananatiling nakatago. Naghihintay sa dilim. Ika-8 bahagi ang bulong ng punong balete. Ang balita tungkol sa kalansay na nahukay sa balon ay kumalat na parang apoy. Nang makarating ito sa kinaroroonan ni Mang Berto, napansamantalang nakakulong sa isang selda sa himpilan. Ang kanyang katawan, na matagal nang mahina, ay tuluyang bumigay. Isang atake sa puso. Mabilis siyang isinugod sa ospital ng bilangguan, kung saan siya ay binantayan ng mga pulis. Ang doktor ay nagsabi na hindi na siya magtatagal. Ang oras ay nagiging kaaway na ni Inspektor Reyes. Binalaw ni Reyes si Mang Berto sa ospital. Ang matanda ay nakahiga sa isang kama. Napapaligiran ng mga tubo. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang dating tila maamong muka ay ngayon ay isang maskara ng sakit. Dahan-dahang iminulat ni Mang Berto ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Reyes. Isang tingin na walang emosyon. Sinubukan niyang magsalita. Ngunit tanging isang mahinang tunog ang lumabas. Lumapit na si Reyes. Ilapit ang kanyang tainga sa bibig ng matanda. Sa gitna ng tunog ng mga makina sa ospital, narinig niya ang isang bulong na parang isang hininga lamang. Ang mga maya. Ligtas sila. Sa yakap ni Ina. At pagkatapos, muli siyang pumikit. Ang mga maya. Sa yakap ni Ina. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umikot sa isip ni Reyes. Isang palaisipan habang si Mang Berto ay nag-aagaw buhay. Isang grupo ng mga pulis ang nagsagawa ng mas masusing paghahalughog sa kanyang bahay. Sa pagkakataong ito, alam na nila kung ano ang kanilang hinahanap, isang bagay na hindi pangkaraniwan. Isang bagay na nakatago sa likod ng isang maluwag na baldosa sa dingding ng kusina. Natagpuan nila ito isang luma at manipis na kwaderno. Ang tala-arawan ni Mang Berto. Ang mga pahina ay puno ng mga ordinaryong tala tungkol sa panahon, sa mga halaman, ngunit may mga pahinang kakaiba. May mga petsang minarkahan ng pula. Ang isa sa mga petsang yun ay ang 9 ng Marso. 1974. Sa tabing petsang iyon, nakasulat sa isang nanginginig na sulat kamay. 4 na magagandang maya ang nanatili sa aking hardin. Itinago ko sila kung saan hindi sila maaabot ng mga ugat na matandang balete. Ang mga maya, ang punong balete. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa isip ni Reyes. Ang yakap ni Ina-inang kalikasan. Ang malaking punong balete na nakatayo malapit sa istasyon. Na ayon sa mga kwentong bayan, ay isang lugar na sagrado at puno ng misteryo. Mabilis na kumilos si Reyes. Sa ilalim ng nagbabantang kalangitan, na tila nakikidalamhati. Isang panibagong paghuhukay ang nagsimula. Sa pagkakataong ito, hindi sa isang balon, kundi sa panan ng isang dambuhalang puno ng balete. Ang mga ugat nito ay parang mga higanting ahas na gumagapang sa ibabaw at ilalim ng lupa. Ang 4 na pamilya ay naroroon muli. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang pag-asa sa kanilang mga mata. Tanging isang tahimik na paghahanda para sa pinakamasakit na katotohanan. Nakatayo sila sa malayo. Magkakahaba kamay. Isang pader ng kalungkutan laban sa papalapit na unos. Alam ni Reyes kung saan maghuhukay. Ang mga ugat ng balete ay kumakalat sa lahat ng direksyon. Ngunit may isang espasyo, direkta sa ilalim ng pinakamakapal na bahagi ng mga dahon nito kung saan walang ibang tumutubo. Isang lugar na laging nasa lilim. Laging basa. Ang yakap Enehepuno. Nagsimula ang paghuhukay. Ang lupa ay malambot at hindi nagtagal. Tumama ang isang pala sa isang bagay. Hindi isang bato. Isang bagay na mas marupok.
Maingat na inalis ang lupa. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan, sila ay natagpuan. Hindi isa, kundi apat. Apat na kalansay. Maingat na inayos na magkakatabi. Na parang mga natutulog na bata. Si Aling Elena ay napaluhod. Hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Ang mga eksena ay masakit ngunit kinakailangan. Ang mga forensic expert ay maingat na kinuha ang bawat buto. Kasama ng mga buto. Natagpuan nila ang mga huling piraso ng buhay ng mga dalaga. Sa tabi ng isang kalansay, isang kwintas na may palawit na letrang Maria. Sa tabi ng isa pa, ang mga natunaw na piraso ng isang airmail envelope, Katrina, sa isang maliit na plastic bag na isinama sa paglilibing. Isang pitaka. Sa loob, ang student ID ni Angela Santos. At malapit sa ikaapat na kalansay, isang simpleng pulseras na gawa sa sinulid. Isang bagay na laging ginagawa ni Jessica. Natagpuan na sila. Ang apat na taong paghahanap ay nagtapos sa ilalim ng punong balete. Ngunit habang ang mga pamilya ay umiiyak sa wakas, isang mas malaking tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Mas mabigat kaysa sa paparating na ulan. Bakit? Ikasiyam na bahagi ang kumpisal mula sa hukay. Si Roberto Mangberto Gomez ay namatay sa ospital kinabukasan. Bago pa man siya formal na makasuhan, namatay siyang hindi nagsasalita. Dala ang marami sa kanyang mga sikreto sa hukay, ang hustisyang batas. Kasama ang mga abogado at mga hukom nito, ay hindi na siya naabot. Ang kanyang pagtatapos ay tahimik. Isang malaking pagkakaiba sa ingay at sakit na kanyang iniwan. Ngunit hindi niya nadala ang lahat ng kanyang sikreto. Iniwan niya ang kanyang tala-arawan. Sa mga sumunod na araw, si Inspektor Rafael Reyes ay ginugol ang kanyang oras sa pagbabasa ng bawat pahina ng lumang kwadernong yon. Ito ay naging kanyang Biblia. Ang kanyang mapa patungo sa isang isipang baluktot at puno ng kadiliman. At sa bawat pahina, ang larawan ng isang halimaw ay unti-unting nabubuo. Si Mang Barto, sa kanyang sariling isipan, ay hindi isang mamamatay tao. Siya ay isang tagapag-alaga, isang kolektor ng kagandahan at kawalang malay. Ang mga babaeng kanyang kinukuha ay ang kanyang mga maya. Mga ibon na masyadong maganda at talisay para sa isang maruming mundo. Sa kanyang pananaw, hindi niya sila pinapatay. Iniingatan niya sila mula sa kasamaan. Pinapanatili ang kanilang kawalang malay magpakailanman. Sa kanyang tala-arawan, isinulat niya kung paano niya nilagyan ng pampatulog ang inuming tubig na kanyang inialok sa apat na dalaga. Isinulat niya ang tungkol sa pakikipag-usap sa kanila matapos silang mawalan ng buhay. Kung paano niya sila inayos at inalagaan. Ang mga detalye ay kakilakilabot. Ngunit ang tono ng pagsusulat ay kalmado. Na parang naglalarawan lamang siya ng kanyang pag-aalaga sa mga halaman. Ang kasagutan sa ikalimang anino ay natagpuan din sa isang pahina. Ang huling litrato ay kinunan gamit ang self-timer ng kamera ni Angela. Isinulat niya, isang huling larawan ng pamilya, siya ang kanilang tagabantay. Ang anino sa likuran na nagbabantay sa kanyang koleksyon. Wala siyang kasabwat. Siya ay isang lobong nag-iisa. Gamit ang impormasyon mula sa tala-arawan at ang kobre na hair clip na hugis paro-paro. Nagawa rin ni Reyes at ng kanyang team na tukuyin kung sino ang kalansay sa balon. Siya ay si Lydia. Isang dalagang taga-Maynila na nagpunta sa Laguna para sa isang piyesta noong 1982 at hindi na muling nakita. Isa pang kaso na matagal nang isinara. Isa pang pamilya na nabuhay sa kawalan ng kasagutan. Isang hapon, sa himpilan ng pulisya, isang hindi inaasahang bisitang dumating. Si Antonio de Leon, ang retiradong kapitan. Ang balita ay nakarating na sa kanya. Pumasok siya sa opisina ni Reyes. Tiningnan niya ang mga litrato, ang tala-arawan, ang mga ebidensya na nakalatag sa mesa. Pagkatapos, tumingin siya kay Reyes. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdaming hindi maipaliwanag. Nagkamali ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Patawarin mo ako. At patawarin nila ako. Ito ang kanyang kumpisal. Ang kanyang pagpapalaya. Inayos ni Reyes ang isang pribadong pagpupulong kasama ang apat na pamilya. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang trabaho. Ipinakita niya sa kanila ang tala-arawan. Ngunit hindi niya ipinabasa ang mga pinakakakila-kilabot na detalye. Sinabi niya sa kanila ang katotohanan. Ngunit sa isang paraan na kaya nilang tanggapin. Ang salarin po ay si Roberto Gomez. Sabi niya sa kanila, at ayon po sa kanyang mga isinulat, ang inyong mga anak ay pumanaw ng payapa sa kanilang pagtulog. Hindi po sila nasaktan.
Ito ay isang kasinungalingan na may mabuting layunin. Isang maliit na habag sa gitna ng isang napakalaking trahedya. Isang huling regalo na maibibigay niya sa kanila. Ang mga pamilya ay umiyak. Hindi lamang dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Mayroon na silang kasagutan. Ang katotohanan ay lumabas. Hindi sa isang korte na puno ng mga tao, kundi sa mga naninilaw na pahina ng isang kwaderno at sa mga tahimik na buto. Ang hustisya ay hindi nagkaroon ng isang hatol mula sa isang hukom. Nagkaroon lamang ito ng isang masakit na katotohanan at isang tahimik na pagtanggap. Ngunit ang kwento ng 4 na dalaga at ni Mang Berto ay nag-iwan ng isang alingaw-ngaw. Isang aral na mananatili para sa mga naiwan. Ika-10 bahagi ang alingaw-ngaw sa tabi ng Riles. Isang pinagsamang libing ang idinaos para kina Maria, Katrina, Angela at Jessica. Daan-daang tao mula sa komunidad na narinig ang buong kwento. Ang dumalo. Ang bawat isa ay may dalang puting kandila. Ang simbahan ay napuno ng liwanag at ng tahimik na pag-iyak. Ito ay hindi lamang isang libing. Ito ay isang ritual ng paghilom para sa isang buong bayan na nabagabag ng isang madilim na sikreto. Sa araw na iyon, ang 4 na dalaga ay hindi na lamang mga biktima. Sila ay naging mga anak ng buong komunidad. Pagkatapos ng libing, ang buhay ay kailangang magpatuloy. Ngunit hindi na ito pareho. Si Aling Elena Cruz ay natagpuan ng kanyang bagong misyon. Ginamit niya ang kanyang karanasan upang tulungan ng ibang mga pamilya na may mga nawawalang mahal sa buhay. Naging isa siyang tinig para sa mga hindi marinig. Isang walang pagod na aktivista na lumalaban para sa pagbabago sa sistema ng pulisya. Ang sakit na kanyang naramdaman ay ginawa niyang isang tulay upang maabot ang iba. Si Mang Mateo Reyes, ang ama ni Katrina, ay ibinenta ang kanyang minamahal na jeepney. Ang perang kanyang nakuha ay ginamit niya upang magtayo ng isang maliit na scholarship fund sa pangalan ng kanyang anak para sa mga mahihirap ngunit matatalinong estudyante sa kanilang probinsya. Ito ang kanyang paraan upang ipagpatuloy ang pangarap ni Katrina. Si Antonio de Leon, ang retiradong kapitan, ay ginugol ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pag-aalaga ng kanyang hardin, bawat bulaklak na kanyang itinatanim, bawat damong kanyang binubunot, ay isang tahimik na dasal ng pagsisisi at paghingi ng tawad. At si Inspector Rafael Reyes. Ang kanyang karera ay umangat. Naging isa siyang respetadong investigador. Ngunit ang kasong yun sa Laguna ay nag-iwan ng isang permanenteng bakas sa kanyang kaluluwa. Ito ang nagturo sa kanya tungkol sa kasamaan. Ngunit ito rin ang nagturo sa kanya tungkol sa hindi matitinag na lakas ng pag-ibig ng isang pamilya. Ang kaso na dating nalimot ay muling isinulat ng isang batang mamamahayag at kumalat sa internet. Na nooy nagsisimula pa lamang. Ito ay naging isang paalala. Isang aral na natutunan ng isang bagong henerasyon. Ang aral para sa mga tauhan sa kwentong ito ay malinaw ang hustisya ay hindi laging nangangahulugan ng pagpaparusa. Minsan, ito ay nangangahulugan ng paghahanap ng katotohanan, pagtanggap, at paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng sakit at ang aral para sa ating lahat. Sa modernong mundo, sa mundo ng mabilis na impormasyon at ng maikling atensyon, ang pinakamalaking kalaban ng katotohanan ay hindi ang kasamaan, kundi ang pagkalimot. Ngunit ang sama-samang alaala na pinag-uugnay ng teknolohiya ay may kapangyarihang ibalik ang tinig sa mga pinatahimik. Ang ating tungkulin ay hindi ang husgahan ng nakaraan, kundi ang alalahanin nito. Makalipas ang maraming taon, si Rafael Reyes, na ngayon ay isang mataas na opisyal na ng pulisya, ay bumalik sa lumang istasyon ng tren. Hindi na ito isang abandonadong lugar. Ito na ay isang maliit na parke. Isang memorial. May isang simpleng plake na kinauukitan ng 4 na pangalan: Maria, Katrina, Angela, at Jessica. Nakita niya ang mga batang naglalaro sa damuhan. Narinig niya ang kanilang mga tawanan. Tumingin siya sa mga riles ng tren na naroroon pa rin. Ngunit hindi na humahantong kahit saan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, siya ay ngumiti. Ang mga riles ay hindi na humahantong kahit saan. Ngunit ang kwento tungkol sa kanila ay patuloy na aalingaw-ngaw. Ito ay isang paalala na sa likod ng bawat lugar na kinalimutan, mayroong isang kwentong naghihintay na pakinggan, at ang pagpili na makinig o tumalikod ang siyang humuhubog sa kung sino tayo. Salamat sa inyong pakikinig. Ang kwento ni Maria, Katrina, Angela, at Jessica ay isang paalala na ang pinakamalaking kalaban ng katotohanan ay hindi ang kasamaan,
kundi ang ating pagkalimot. Sa mundong mabilis ang takbo, madaling matabunan ng mga lumang trahedya. Ngunit ipinakita ng kanilang kaso na ang sama-samang alaala na binubuhay ng ating interes ang siyang nagbibigay liwanag sa pinakamadidilim na sulok ng nakaraan. Anong masasabi ninyo sa kwentong ito? Ibahagi ang inyong salobin sa mga komento sa ibaba kung ang mga ganitong kwento ay mahalaga sa inyo. Inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa ating channel, ang LOP Kwento, upang patuloy nating alalahanin ang mga nakalimutan. Salamat sa inyong pagsama sa paglalakbay na ito. Ang inyong pakikinig ang nagpapanatiling buhay sa kanilang mga alaala.